Nasa finals na sina Carl Tamayo at ang LG Sakers sa KBL at may pag-asa ngayon si Carl Tamayo na maging isang rookie champion ng KBL kagaya ng nagawa ni Renzo Bando sa team ng Anyang maliban pa ito sa pagiging isang East Asia Super League champion. Negatibo ang karamihan na natanggap ng gilas na mga komento mula sa mga Filipino basketball fans tungkol nga sa pagtanggi nila sa alok ng mga ibang teams dito sa Asia sa practice games. Japan at South Korea ang ilan lamang sana sa makakalaban ng gilas sa kanilang practice games pero tumanggi ang gilas dahil ongoing pangaraw ang PBA sa mga oras na nag-iensayo na ang mga ibang teams sa Asia para sa FIBA Asia Cup kaya nag-iimbita sila ng mga teams na pwede nilang makalaro sa mga tune-up games o practice games. Hindi naman may pagkakailan na mababa nga naman talaga ang chance ng gilas na manalo sa FIBA Asia Cup dahil hindi kumpleto ang kanilang lineup, hindi makakapaglaro si Kai at kung maglaro man ito ay baka nasa 60 to 70% pa lamang ang kaya niyang maibigay at magiging limitado pa ang kanyang playing time kaya naman sobrang halaga ng matinding preparasyon para sa Gilas team. Sana pero sa nakikita natin mukhang unti-unti na ngang tinataas ng Gilas ang puting bandila, wrong move kaagad sa preparasyon sa FIBA Asia Cup ang kanilang ginagawa sa mata ng karamihan ng mga Filipino basketball fans. Magiging maikli ngayon ang ensayo ng Gilas kumpara sa ibang teams dito sa Asia para sa FIBA Asia Cup at masasabi pa natin na mas malakas pa nga sa Gilas ang team ng Japan. Kung naging maganda ang laro ng Gilas sa 13th final window nagawa nilang manalo laban sa team ng Chinese Taipei at New Zealand ay baka pwede pa nating sabihin na FIBA Asia Cup ready na nga sila pero sa nakita natin sa 13th final window ay marami pang kakaining bigas ang Gilas para makahabol sa FIBA Asia Cup kontra sa team ng New Zealand at kung walang Kai para sa akin panalo na ang New Zealand, sila ang top 1 sa Group D. Idagdag pa natin na ganito nga ang ipinapakitang simula ng Gilas, dahan-dahan at unti-unti ngang nabubura ang nagawa ng Gilas ang panalo laban sa team ng laban sa team ng New Zealand, Chinese Taipei at Iraq at makuha nila ang top 1 spot sa kanilang grupo. Credit nga lang dito kay Coach Tim Cone dahil nagawa niyang mailabas ang lakas ni Kai sa Gilas team. Saktong-sakto si Kai sa sistema ni Coach Tim, panalo ang nagagawa ng coach at player na ito laban sa mga malalakas at mga bigating teams dito sa FIBA. Ang high-flying na si Lebron Lopez naman ngayon ang maglalaro sa Japan B-League at sa team ng Fighting Eagles Nagoya. Kung matatandaan nga natin ay isa na sana si Lebron Lopez sa produkto na ngayon ng Overtime Elite kasama ang Thompson Brothers pero hindi nga tumuloy si Lebron Lopez noon sa OTE at ngayon maglalaro na siya sa Pro League ng Japan B-League. Muling sisigla naman ang team ng Gilas, ito ay kung maglalaro na nga ulit si Kai Sotto sa sistema ni Coach Tim Cone. Lalakas ulit ang Gilas at meron silang chance na manalo laban sa malalakas na teams at may pag-asa ang Gilas na manalo sa kada laro kontra sa mga dekalidad na mga kalaban. Magandang opensa at depensa ang naibibigay ni Kai sa Gilas at maging yung percentage ng Gilas sa rebound ay tumataas nga rin kaya naman malaki talaga ang nawala sa Gilas team noong injured si Kai at hindi nakapakakuha nga ulit sila ng panalo sa FIBA Asia Cup. Wala na tayong 7-footer na mabilis-bilis ang galawan katulad ni Kai maliban na lang kung 7-footer na naturalized player ang kukunin ng Gilas na mas malakas pa nga dito kay Kai Sotto, pwede pa siguro may laban ng Gilas sa FIBA Asia Cup. Offensive rebounds at inside plays na nasusundan pa nga ng magagandang shooting. Ito ang nagagawa ng ating kalaban. Mga dahilan kung bakit natalo ang Gilas sa last window ng qualifiers. Mababa ang kakayahan ng Gilas na makakuha ng rebound at humina pa nga ang kanilang depensa sa loob ng paint maging sa 3-point area. Aasa na lamang talaga tayo sa mas magandang opensa ng Gilas at sa larong basketball. Ang nananalo ay ang team na mas maraming puntos. Kung hindi natin sila kayang depensahan, di talunin na lamang natin sila gamit ang mas matinding opensa dahil ang lamang sa huli sa score yun pa rin ang panalo. Aanhin naman natin ang magandang depensa kung pangit ang ating opensa at hindi rin tayo nakakapuntos laban sa kalaban gamit ang ating mahinang opensa.